Kumpirmado na sa Commission on Appointment si Secretary Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Kasabay diyan ay inilatag niya ang mga plano sa kanyang pamumuno. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. We hereby confirm the ad interim appointment of Secretary Ralph G. Recto as Secretary of the Department of Finance. Congratulations, Your Honor. Wala nang maraming tanong mula sa mga miyembro ng Commission on Appointments at kaagad nilang pinagtibay ang interim appointment ni Finance Secretary Ralph Recto. Naging tradisyon na sa CA ang hindi paglalatag ng maraming mga tanong kung ang nakasalang ay dating miyembro ng Kongreso. I believe that he is the right choice to lead the Department of Finance. Guro nga po ang tawag sa kanya. Secretary Recto, talagang nire-respeto po ito. Secretary Recto was our resident numbers guy. I think everyone knows that, Mr. President, in this August chamber. We describe him, Mr. President, as the visionary economist. Bagamat pinuri, sinagot naman ni Recto ang mga napapanahon na issue tulad na lang sa paglago ng ekonomiya ng bansa na layunin niyang mas maiangat sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos sa 2028 at mapababa rin ang kahirapan. Sinagot din niya ang issue sa utang at pinaliwanag kung bakit hindi siya nababahala. Sa katunayan, 70% ng utang natin ay utang natin sa ating sarili. 1/3 lang ang utang natin sa foreign exchange. So, medyo kaya naman natin. Pero ulitin ko lang, ang mahalaga, the growth of the economy should be faster than the growth of your debt. Naniniwala rin si Recto na hindi kailangan magpataw ng mga bagong buwis. Palagay ko, hindi nararapat sa panahon natin ngayon na napakaraming bagong buwis. At alam naman natin, malaki pa rin ang tax gap sa BIR at sa customs na pwede naman sigurong subukan natin na improve tax administration efficiency dito sa BIR at sa customs. Natanong din si Recto sa pagkakaiba nila sa mga pulisiya nang pinalitan niya na si dating Finance Secretary Benjamin Diokno. At dito sinabi ni Recto na mayroon silang pagkakaiba at mayroon din silang pagkakahawig ng pulisiya. Naungkat din ang issue sa pensyon ng mga sundalo. Halimbawa lang na mahalaga, we do not max out the Philippine National Credit Card. Na mahalaga din na pabawasan natin yung debt to GDP ratio ng ating bansa. Siguro ang ilang mga bagay na hindi katulad ay yung posisyon namin halimbawa sa free public college education dahil para sa akin napakahalaga niyan. Respetuhin natin yung pensyon ng ating mga military dahil ang gobyerno hindi dapat Indian giver. Sa usapin naman ang problema sa El Nino, mukhang mapapawi naman ang pangamba na magkonekta ito sa inflation. Good news is inflation is on a downward trend. We're within the range of 2 to 4%. I have assurances from the Secretary of Agriculture na mukhang maganda naman daw yung what to expect this year. Maganda ang harvest ng bigas this year. Nakahanda rin naman tayo dahil napirmahan naman sa Vietnam yung agreement natin na mag-angkat tayo. Pabor din daw siya sa economic charter change. I think there are more pluses upside than downside. More investments, you grow the economy, more taxes to be collected. Sa huli pagdating ng 2028, inaasinta ni Recto na mapababa ang kahirapan at maiangat sa upper middle income ang status ng ekonomiya. Tiniyak din ng kalihim na sa kanyang pamumuno, iiwasan ang mga di kailangang gastusin at pagagandahin ang tax administration. At para mapunan ang budget ngayong taon ng pamahalaan, kinakailangan niya na makalikom ng 15.8 billion pesos araw-araw. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.